Good day mga kaibigan, welcome back sa ating channel. Walk around review natin itong isang variant ng Toyota Fortuner. Toyota Fortuner V Automatic. Ang kulay nitong i-review natin is yung silver metallic color. So yan ang side profile niya. At ito yung view niya sa likod. So mayroon siyang chrome na design dun sa may naka-spell out na Fortuner. At ang tail light or brake light nito is LED. Pero ang reverse light niya is bulb type. Meron siyang tail lamp for added visibility, lalo na paggabi. Reflectorized lang siya, hindi siya umiilaw. At ganyan ang kanyang front grille, design ng kanyang front grille. Meron na ring front camera ito kasi naka 360 degree camera, pero wala lang siya nung radar. Ang headlight niya is LED at meron ding DRL. Tapos meron din siyang projector type na fog light. At ang kanyang turn signal light ay yung nandun sa baba. Meron din siyang mga front sensors. Ito po yung turn signal lamp niya. So yan yung kanyang DRL na naka-integrate sa kanyang headlight. At body colored or body painted ang kanyang side mirror. Meron din siyang side camera for the 360 degree camera. At meron din siyang side repeaters. Ang kanyang door handle is chrome type at yung kanyang line sa kanyang glass panel or pillar is blackout. Meron din siyang design na blackout sa kanyang tail light na maganda at bumagay dito sa kulay ng silver metallic. So meron din siyang reverse camera or back camera at yung logo ng Toyota. At syempre yung third brake light na naka-integrate sa kanyang spoiler at meron siyang fin type na antena. So yan, maganda rin ang kulay nitong silver metallic. At meron siyang apat na backing sensor or the backup sensor or eye sensors sa likod. Ang kanyang mags is 18 wheels na maganda itong design ng kanyang mags. At ang size ng kanyang gulong ay 265/60 R18. Bali itong design nitong mags niya is ito yung dati sa Q variant, Toyota Fortuner Q variant. At ang kanyang front suspension ay syempre yung standard na suspension ng Toyota Fortuner. At disc brake na rin ito. Yung standard na stepboard ng Toyota Fortuner at yung rear wheel nito or yung likod nito ay naka disc brake na rin. Tinanggal na ng Toyota yung drum brake. At ang suspension niya is coil spring with monoshock absorber. Yan po yung monoshock absorber niya na pwedeng improve siguro yan, palakihin para mas maging smooth yung ride niya. At ang kanyang spare tire ay full size. Yan ang kagandahan sa Toyota, full size ang binibigay ng spare tire. At meron siyang steel or bakal na skid plate for protection ng kanyang engine. Yan yung kanyang suspension sa front. At tignan natin yung loob. Bali naka-smart entry system na rin ito. At ang kanyang door panel is plastic at fabric itong padding ng kanyang armrest. At all window, one touch up and down ang kanyang windows. Power retract at power adjust na rin ang kanyang side view mirror. Meron din siyang courtesy lamp dito sa may pintuan.
Yan, kulay red. At ang kanyang speaker is yung standard speaker ng Toyota. Yan yung push button or the button for the camera, 360 camera. Yan yung opening ng gas tank at hood. So, may paddle shifter na rin ito. At ang kanyang upuan ay manual adjust, 6-way manual adjust. At ang material ng kanyang seats ay fabric material. Kagandahan sa fabric ay kapag mainit, hindi siya masyadong mainit at malambot ang fabric. Ang kanyang center armrest ay padded ng leather, at meron siya nung eco mode at power mode. May traction control on and off. So gated type pa rin yung kanyang shifter, at merong dalawang cup holder dito. At syempre, ang upgrade nitong V variant is naka wireless charging na rin siya. Pati itong infotainment niya ay upgraded. At sa steering wheel niya ay nandito yung mga buttons for the controls ng kanyang infotainment at meter cluster. At naka cruise control na rin ito, pero hindi adaptive cruise control. Push button na rin ang start stop system niya. At ang kanyang rear view mirror ay manual. Para sa akin, mas maganda yung manual kaysa sa auto dimming. Kanyang doom light is bulb type pa rin. Walang mirror at light itong visor sa driver, pero meron siya sa passenger, pero wala siyang ilaw, may mirror lang. So yan yung mga grab handles sa harap, sa driver at passenger. At tignan natin sa second row. So same material sa second row, fabric ang padding ng armrest, at ang kanyang upuan is fabric. Bali itong upuan niya pala is combination ng fabric at yung leatherette. So meron siyang armrest at syempre yung 2 cup holders. Sa upuan ay meron yung back pocket at yung hook. Meron din siyang 12 volt outlet, at yung kanyang aircon vents ay nandito sa tapat sa ceiling, nakamount sa ceiling. At ang kanyang ilaw ay incandescent pa rin or bulb type. Bali, ang para sa akin, ang wala sa lacking ng Fortuner is yung grab handle dito. Kasi the usual, pag pumasok yung pasahero ay humahawak siya, or sa upuan ng driver siya nag-grab. Ang entry sa third row nito ay ifo-fold mo or tumble and fold itong second row. So sa Fortuner, pag naka-atras or naka-adjust palikod masyado yung upuan ng driver, ay hindi siya didiretso. So ganyan ang entry mo sa third row. Bali, masikip ang third row seat ng Fortuner. Okay, tignan naman natin ang entry sa likod or yung pintuan sa likod. Bali, hindi ito power retract, manual ito. At ganyan ang opening. Ayan, walang button doon kasi wala siyang power function. So ganyan ang folding ng upuan sa third row, sideway. At 50-50 split ito. So ganyan kapag naka-fold. At meron siyang compartment, standard sa Toyota Fortuner, yung compartment dito ng tools tsaka jack niya. Bali, ang makina or engine ng Toyota Fortuner V is yung 2.4 liter na diesel, turbo diesel. Ang presyo ng Toyota Fortuner V is 2 million pesos. Bali, automatic variant lang ang meron sa V.
Yung Fortuner G variant lang ang merong manual option. Okay? Hopefully, nagustuhan nyo itong simpleng walk around review natin sa Toyota Fortuner V Automatic. Maraming salamat muli. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.